Magandang araw mga kababayan. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa buong Asia. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. God bless us all. So pag-usapan natin ito ngayon mga kababayan, itong flood control. Pero matagal na po ito last year pa. Kung napanood nyo sa mainstream media o napanood nyo sa ibang media platform ay ating balikan itong discussion ni PBBM doon sa Candaba, Pampanga, regarding po sa flood control, na PBBM insist na long time solution for flood control. Pero itong mga politiko sa Candaba, Pampanga, ang gusto niya short term solution for dredging mga kababayan. Kaya totoo ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo na sa mga ganitong paraan maraming kita, maraming kickback mga kababayan. So pakinggan natin ang diskusyon nila President Marcos, ni President PBBM at mga government officials ng Candaba, Pampanga mga kababayan. Medyo mahaba po ito mga kababayan. I'm sorry, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa po Palahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. So nakita nyo mga kababayan kung anong klaseng ugali yung mayor nila, yung babae, yung kausap niya presidente, pero ang kanyang ugali iba. Mag-walk out sila mga kababayan. Wala sila, hindi pa nagsisimula ng meeting, mag-walk out na agad mga kababayan. Walang delikadesa, walang respeto kung sino ang kausap. 'Di ba? Sabi nga kung matalinong tao ka, makinig ka muna bago ka magdadaldal, 'di ba mga kababayan? O siya, sige, pagtuloy natin ang panunod sa kanilang discussion mga kababayan, at just comment down below mga kababayan. Now, imbis na nababaha yung buong 2000, like what's happening today? Sir, Candaba any problems that includes number 1, subsidence po downriver. Number 2, I'm sorry? subsidence po or sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na So, hindi natin sa downriver sa inyo. Kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiimputo po. Kaya nga, pero this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in napakalakas ng ulan doon sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po. But the water level was Instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. I will go reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number 2 po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long time. What has been going on? Gusto po nila yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number 2, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary.
and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean load that's going to happen. So sana po But, yeah, matuloy but po yun. everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject of our Korean load. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po Oh, yun. it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil, and kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. Mr. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you, first, it is a very temporary solution. It lasts for maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Swamp na nga eh. Nadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. Yun na palagi mong food security. It lasts 3 times a year. Pag linagyan nyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Pag i-impound nyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. Mr. President, We asked the Mayor of Candaba po to let us. ayong Perfect. Mayor of Candaba. O, The liga. project of the former secretary way back 2013. And those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba of that 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job. So kaya tumayo yung mga Kapampangan, mga taga-Candaba before, and we imposed it with Congressman Ricky Bondo na ayaw namin sa Candaba. I'm sorry, I will interrupt here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, Narinig ko, sir. ito ang sinasabi na maaaring solusyon. Ngayon, tama ka, like a good LGU executive, inaalala mo yung hanap buhay ng mga mawawalan ng hanap buhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanap buhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So we will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari natin gawin? Ngayon, may epekto yan. Sasabihin natin, lalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim dun? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila papabayaan. Thank you. Pag nangyari yun, magre-resign na ako ng DA dahil mali na yung Thank you, Mr. President. hindi na tama yung aming Yung plano. Congresswoman Ana York na dredging and desilting. Yeah. Kasi bata pa ako, lumaki ako sa Candaba, nakita ko before, malalim yung Pampanga River before. And now, yung Arayat, Candaba, San Luis, kapag hindi tagulan, naglalakad na lang ang mga tao, masyado ng mababaw, Mr. Former Secretary. Siguro, bigyan ko ng suggestion yung kay Congresswoman Ana York, one of the solution, aside from the gagawin nating water impounding ang Candaba and other municipalities, from Masantol, paakyat dito sa amin, i-desilt natin, i-dredge natin. Mr. President, payag naman kaming mga mayors na bigyan nyo kami mga dredging machine. With our budget, tutulong kami na continuously i-dredge namin yung area po namin.
Well, Ang nangyayari po kasi ngayon, may mga dredging tayo na hindi tumatakbo po yung iba. Kaya ang Pampanga River, masyado nang mataas yung bed niya. Teka. Kaya pagdating po ng tubig, nag-o-overflow ka. Teka, naliligaw tayo eh. Ang usapan dito, ano ang gagawin, bakit matagal bumaba ang tubig? Number one, paano natin... So nakikita mo mga kababayan, mga kapaps, na isa lang ang kanilang proposal, dredging lang. Wala sa long time solution. Short time solution lang ang kanilang iniisip kasi nandyan ang malaking pera, mga kababayan. Gusto short time, mga kababayan. Ayaw ng long time solution para sa flooding sa Candaba, Pampanga, mga kababayan. Pakinggan natin ulit. Dahil naman kasi this is what people kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. I'm sorry, it's really bad news, and we all don't want to deal with it, but we have to. I'm sorry, but ganyan na ang nagbago na ang mundo. At yung season di na sumusunod. Yung ganitong klaseng pagbuhos ng ulan, doon sa amin, doon sa norte, yung dumaan yung Egay, the last time that nakaramdam kami ng ganon, more than 20 years ago. Bumalik. Ganyan, kaya hindi na maaari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change. Ano ang naging epekto dito sa atin. So that's the first thing that kaya yan ang una dapat nating maunawaan at matanggap. Yan na talagang katotohanan ngayon. Hindi na talaga magbabago. Yung dating summer natin, Mayo, Abril, pagkatapos ng summer magtatanim tayo, January nagmimil na tayo, wala na yan. Alam ko, nahihilo tayong lahat, pero wala na yan. Kaya kailangan natin mag-isip ng mga panibago. Kung umulit ito, mag-dredge tayo, sabihin natin. Dahan-dahan bumaba ang tubig. Mga 6 months from now, umulan ulit ng ganito. Anong gagawin natin? Baha ulit. Sir, may I? The last time, if I remember, nung way back 2010, Secretary, na pina-stop po natin ang desilting project, tama po ba? So from that time, itong mga dredger po na na-assign dito sa province ng Pampanga, sir, we have, I think, 8 dredger machine, boss. Kaso, boss, here's the mayor, they all know na pag tumakbo itong mga dredger natin na to, swerte nang tumakbo ng 3 beses sa isang linggo at sa 2 oras lang natatakbo. So there's no accomplishment po. From 2010, walang major accomplishment itong mga dredger na to. Kanino yung dredger? Under Public Works po, sir. Public Works? Opo. Ang hindi ko kasi namin maintindihan, if they're dredging, sir, hindi naman po tayo aabot sa ganito. Silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon yan. Meron nga po tayong dredger, hindi po natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa isang linggo at 2 hours para nang nagpainit ng makina itong mga to para matakbuhin. Okay, so if they have accomplishment, there must be a spoil site. That's another okay. So ayusin natin yung dredger. What now? Pag naayos natin yung mga dredger o kumuha tayo ng bago, ano ngayon ang gagawin natin? Nagpapasalamat po ako, sir, dahil naghahanap kayo ng talagang permanent solution. Malaking pabor po sa probinsya yan. Nagpapasalamat po kami. There's other study or what study that we can present po para sa permanent. Let's put that. Ito, I'm sitting here, naharap po kayo lahat. Ayusin natin yung mga dredger nyo. Kita mo niya mga kababayan. Nakita nyo na nga mga 2 hours lang ang dredging machine nyo. Tapos pinipilit nyo pa rin na magdi-dredge lang kasi malaking kita.
ang ating mahal na Pangulo ay naghanap ng paraan, long time solution. Pero sila, short time solution, mga kababayan. Okay. Salamat po kami dun. Ano ngayon ang susunod natin gagawin? Sir, eto po, meron po kaming Korean loan to clear up the down Korean river loan pa, ha? para po bumaba yung tubig. So sana po matuloy na yun. We have finished phase 1 and phase 2 nasa NEDA na po. Kung sakali po susuportahan nyo po, the Koreans po will do a big loan, a big flood control po. Si Congressman nakalimutan yung pangalan. What is the ODA po yan. No, wait. What is the program? Where is it located? And ano yung proposal? Opo, malolocate po siya sa bayan po ng Santo Tomas, Minalin, Macabebe, and Masantol. We will widen po yung third river, which is one of the largest draining tributaries po, with slope protection. So yun po talaga, tuloy-tuloy po, kakalkalin po yan and it will be moved to Here's the the problem. Kung hindi maayos yung downriver ng Bulacan, kahit may slope protection yan, kahit pinaano mo yan, hindi pa rin mababa yung tubig. Kahit na ayusin natin yung ilog ninyo, palaparin natin, maglalagay tayo ng slope protection, kung hindi lumalabas yung tubig dito sa baba, hindi pa rin lalabas yung tubig dito sa inyo. Ay, lalabas po yung tubig once we do this. Because But the third river is one of the main... Okay. Let's go back to the beginning. The reason that ang dahilan kung bakit yung ilog ay hanggang ngayon ay masyadong malaki pa, dahil walang mapuntahan. Okay? Dahil ganito nga, napakalakas ng ulan na puno na nga sa downriver. Kahit ayusin mo yung ilog mo rito, kung wala pa rin pupuntahan yung tubig, pareho pa rin ang problema. Wala tayong nasolve. Pinalaki lang natin yung ilog. Wala nga lalabasan eh. Wala pa rin lalabasan eh. Maybe you can explain it better than me because you're the technical. I think there is a total misconception when I say impounding. Hindi ko naman lulubugin yung buong Candaba Swamp. Out of the 2,000 hectares, we're saying 200 hectares, wala pang 10% ang ilulubog ko lang. So that the remaining portion of Candaba, all season, pwede nyo lang gamitin, hindi ka pareho ngayon. Anong pwede nyo itanim doon? Wala, itik lang ang inaalagaan doon eh. No? So I'm saying, out of the 2,000 plus hectares of Candaba, pwede ba yung gobyerno bumili ng 100 or 200 hectares? Kayo na magsabi kung saan yan, and then we will do the pounding doon lang. Hindi yung buong, I never said impound water in the whole 2,000. So nakita nyo mga kababayan na talagang pinipilit talaga na magdi-dredge lang sila mga kababayan kasi nandun ang kita, nandun ang kickback mga kababayan. Paano kung lahat ng mga government officials, LGUs hindi sumunod sa mga plano ng national government? Wala mangyayari, tapos sisihin nila yung ating mahal na Pangulo si PBBM, pinababayaan ang ating mga flood control. Sila din naman ang may mga kapalpakan, sila din naman ang may mga personal interest, at sila din naman ang kumikita mga kababayan. Kaya isisisi nila sa ating mahal na Pangulo, isisisi nila sa PBBM administrasyon ng palpak ang flood control, pero sila naman ang may kasalanan mga kababayan. O siya, sige, please comment down below mga kababayan. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong panonood sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa Amerika, buong Asia at Europa. Magandang araw sa inyong mga kababayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Bye bye. Okay, see you next vlog.